تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. O sangkatauhan, katiyakan mayroong dumating sa inyo na sugo, na ito ay si Muhammad, na may daladalang katotohanan mula sa inyong Rab, mula sa Allah na tagapaglikha, na kung kaya maniwala sa Kanya, ito ang makabubuti para sa inyo. Subalit kung kayo ay tatanggi sa makatuwid, walang pag-aalinlangan, pagmamayari ng Allah ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan, at ang Allah ang walang hanggang nakababatid, ang pinakamaalam. Banal na Quran, ika-4 na kabanata, na ang talata ay 170. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sino man sa inyo na mga kalalakihan, kundi siya ay sugo ng Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at ang Allah ang siyang walang hanggang nakababatid ng lahat ng bagay. Banal na Quran, ika-33 kabanata, na ang talata ay 40. Ito ang Al-Medina Al-Munawara, na kilala rin sa katawagang Medina. Sa lugar na ito nag-ibang bayan ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama ang kanyang mga tagasunod, pagkatapos ng napakahabang pagtitiis sa dinanas nilang paghihirap at pagmalupit mula sa mga kaaway. Ibinigay ng Allah pagkatapos nito ang pahintulot na sila ay mga ibang bayan. Sa lugar na ito nag-ibang bayan ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama ang kanyang mga tagasunod, pagkatapos ng napakahabang pagtitiis sa dinanas nilang paghihirap at pagmalupit mula sa mga kaaway. Ibinigay ng Allah pagkatapos nito ang pahintulot na sila ay mga ibang bayan. Sa lugar na ito nagtayo ng kauna-unahang komunidad noong kapanahunan nila, na naisasagawa na nila ang kanilang pananampalataya na pinili para sa kanila nang walang anumang pangamba. Hanggang sa loob ng 10 taon mula sa kanilang pangibang bayan, dahil nga sa ginampanan ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad ang tungkuling iniatas sa kanila, na kung kaya lumaganap ang Islam sa Arabian Peninsula, sa karatig nito at umabot sa iba't ibang sulok ng sandaigdigan. وَلَقَدْ بَعَثْنَا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. At katiyakan, kami ay nagpadala sa bawat nasyon ng sugo, na inihahayag na sambahin lamang ang Allah ng nag-iisa at bukod tangi, at iwaksi ang mga huwad na sinasamba bukod sa Allah. Pagkatapos, ang ilan na kabilang sa kanila ay pinatnubayan ng Allah, at ang pagkakaligaw naman ng ilan sa kanila ay makatarungan lamang. Sa makatuwid, maglakbay sa kalupaan at tingnan ang naging wakas ng mga yaong tumanggi sa katotohanan. Banal na Quran, ika-16 na kabanata, na ang talata ay 36. Walang pag-aalinlangan, ang bawat nasyon ay may kanya-kanyang kagalingan at angking katalinuhan. Subalit ang lahat ng ito ay nagiging walang saysay kapag siya ay nagmataas at tinanggihan niya ang katotohanan pagkatapos itong dumating sa kanya. Katulad ng mga naunang sibilisasyon na winasak ng Allah, na ang buong pag-aakala nila ay mapapangalagaan nila ang kanilang mga sarili sa pansamantalang kapangyarihang ipinatamasa sa kanila. Subalit, nung dumating sa kanila ang kaparusahan,
nagmistula silang mga lugmok na mga bagay. Katotohanan, hindi ang Allah ang nagmali sa kanila, kundi sila mismo ang nagmali sa kanilang mga sarili sa pamagitan ng kanilang pagmamataas at pagtanggi